Samantala si Naoya Inoue, first round pa lang, bagsak na siya. So at this moment, would you mind to challenge him, si Naoya? Naoya Inoue, you say you are a monster? No, I'm a real monster. You are Japanese torture again. Eto mga boss, former 3-division world champion John Riel Cuadro Alas Casimero na interview ng isang vlogger sa San Fabian, Pangasinan. At dito nga po mga bossing ay maraming magagandang plano ang ibinahagi ng Angas ng Pinas. Alright, pag-usapan ho natin itong career ng ating three-time champion. May mga ups and downs sa career mo, kuya. Ngayon, ipinapakita mo yung talagang angas mo ngayon, yung tindi ng bakbakan. Ano sa tingin mo? Ito ba'y masusustain natin na ipagtanggol, ipaglaban ng bandila ng Pilipinas? Oo. Marami namang pagsubok na dumating sa buhay natin, pero kinaya natin dahil sa Panginoon at pagdasal natin at mag-speak up at disiplina sa sarili. Yun talaga the best, yung disiplina at pagpursige ka sa gusto mong marating sa buhay mo. Maraming mga pagsubok na dumaan sa akin. Kung babalikan natin yung nakaraan ko, sobrang dami kasi ito na lang sa nagsusuporta sa'yo. Kung yun lang talaga pinakadabit. Kaya sa akin naman, yung lahat naman sumusuporta sa akin, marami talaga. Kaya doon ako nagbigay ng lakas para sa gusto ko marating sa buhay. Ikaw din ay galing sa katulad ho namin mahirap, champ. Paano ka nagsimula? Pwede ba ibahagi mo sa amin ng konti? Nagsimula ko nung kabataan ko, doon ako nagsimula sa amateur, sa Palarong Pambansa, Ebraa, yun, sa Paralan, doon ako nagsimula. At na-discover ako doon sa Cebu. Nung pagiging gold medalist ko sa National Olympic, yun, na-gold medalist ako, Palarong Pambansa, gold medalist ako doon. Kaya nung pag 16 years old ko, sabi ko, gusto ko na mag-pro, kaya doon nag-start sa Cebu. Nakakuha ka ba naman ng suporta kagad sa gobyerno o sino ang pribadong tao? Kaya umangat ka, ganun ba? Oo, so nisuportahan ako sa mayor sa amin, sa Ormoc. Kaya doon ako nagpursige. Dahil nandyan sila, yun, matulong sa mga kunting mga mo sa boxing. Kagaya ng pagkain, gano'n, mga boxing equipment, yun, tinutulungan nila. Kuya, anong pinakamahirap na bahagi ng iyong buhay sa karera bilang boksingero? Karera, yung mga pagsubok, hindi lang laban yung maano mo marami. Kahit sa pamilya mo, marami mga pagsubok na dumaan. Marami. Kaya kailangan lahat ng problema, i-dispatcha mo muna. Doon ka talaga mag-focus sa boxing. Kahit nga sa pag-aaral na nawawala ako sa pag-aaral kasi dahil sa boxing Kasi hindi mo madalawa hindi mo maiisa lahat eskwela at boxing, hindi mo masasama Kaya pinipili ko yung boxing. Kaya yun, doon ako sa boxing nagtuloy-tuloy. Bago ko ipagpatuloy yung pagtatanong tungkol sa boxing, malamang marami hong magtatanong sa akin. Pamilyado nga ba si Cuadro Alas? May anak lang. May anak lang, wala pang asawa. Wala pa. Pero marami nagmamahal sa iyo. Oo, siyempre. Marami yan. Hindi lang buong Pilipinas. Hindi lang buong Pilipinas. Oo, marami yan. Yung huling laban mo, noong nakaraan ay tinalo mo naman yung si Luis Mary, Chikan. Sino ang gusto mong makasunod na makalaban? Ayun, matagal na namin inaangad na magkalaban. Si Naoya Inoue. Meron na bang arrangement para kayo maglaban, magharap sa ring? Maraming arrangement. Kaso lang, lagi si Naoya talaga yung parang sinusuportahan kasi siya nag-permit sa kanila sa Japan. Parang ayaw nila na mamansahan yung boxer nila Kaya, So kinatatakutan ka in short term mo na? si Kuya Joseph nga magsalita, exactly! Irish no reward. Takot silang ikaw makaharap niya. Exactly. Takot talaga. So, Lahat talaga takot. Ay, wala sa ranking. Ngayon sa ranking. Kaya nga ngayon, yung si Luis Nere, matindi yan. Yan ang unang-unang nagpapagsak ni Naoya Inoue. Pero si Naoya Inoue, kinatakutan na niya yun. Sa akin, basic lang sa akin, ginawa ko lang, pinatawag ko ilang bisis. 6 na bisis. Pinatawag sa isang round, 3 round, pinabagsak. Samantala si Naoya Inoue, first round pa lang, bagsak na siya. So at this moment, would you mind to challenge him, si Naoya? Naoya Inoue, you say you are a monster? No, I'm a real monster. You are Japanese torture again.
Alright. Tuwing laban mo, sino nag-a-arrange ng kikitain ng isang champion? Yung promoter ko. Yung promoter mo. Japanese, Cookie Kamida. Anong arrangement ho ninyo? Pwede bang malaman? Siya ay promoter ko. Magkano yung income? Malaki. Malaki. Million. $1 million, $1 million pesos. Million. Malaki, million. Kung sakaling matutuloy ang laban ninyo ni Naomi, magkano ang hihiritin ng kampo mo? Billion yata. Half billion. $1 billion pesos. Kung matutuloy yan. So, meron ako nababalita na matutuloy ang laban kung sino man nakalaban mo by December. Sino ito? Tatlong prospect namin. May Japanese, may Mexicano. Yun. Hindi pa. Negotiation pa. Negotiation pa ng promoter ko. Pipilitin ko makasama sa laban mo sa Japan. Kasi balita ko matutuloy itong December yung laban na yan eh. Tuloy, by December, tuloy talaga yan. Yung kalaban na lang. Kung sino? Kung sino. Ay, sana matuloy si Naomi. Tama, di ba? Pero ayaw lumaban eh. Sabi niya, naghahanap siya ng kalaban. Ako naman, bakante ako, vacant. Siya, vacant din. Wala na problema, maghanap na. Ayaw talaga. So, ibig sabihin, ikaw ay hindi lang 2 dekadang nagboboxing. Di ba? May 20 taon ka na nagboboxing kasi mula nung high school ka. Tagal na. Din sa boxing ako, 9 years old. 37 ka na ngayon. Ano na ang naipundar ng isang 4 alas? Marami na. Hindi ko na namalayan iba eh. Marami na. At balita ko, gusto pa magpundar dito sa lalawigan ng Pangasinan, particular dito sa Barangay Bulasi, sa San Fabian. Yun nga yung gusto kong kaya naghanap kami dito ng bahay. At lalo nakapag-swerte talaga dahil sobrang bait ng Vice Mayor dito sa lugar na to. Samantalang gusto talaga niya ako na bigyan ng lupa dito. Kaya sabi ko, sobrang blessed ko yan na binigay sa atin. Gusto kong pag-usapan natin sapagkat dito sa San Fabian ay marami tayong promising boxers pero hindi na bibigyan ng pagkakataon. Yun nga yung sabi ko ni Vice Mayor, Vice, bigyan natin yung kabataan dito na buhay yung boxing nila. Kasi kapag may mag-pursige talaga sa kanila, doon nila makikita na magpursige din talaga nila. Kasi kapag samantalang pag dito lang, yung nasa isip nila parang hindi tayo hanggang dito lang tayo. Kailangan nila na magkaroon ng parang magbigay ng sa kanila daan na matupad yung pangarap din nila magiging champions. Ang tinutukoy ho ni Kuya John Riel Cuadro Alas Casimero ay si dating Mayor at ngayon Vice Mayor Danny Agbayani na meron hong ipinangako si dating Mayor na 500 square meters na pagtatayo na ho ng boxing gym dito ho sa San Fabian. So, natanong ho ba ninyo, Champ, Kuya, kung kailan may sasakatuparan ito? Yun, plano ni Mayor. Pagbalik ko, baka ayusin na namin. Okay, so ibig sabihin, sa pamamagitan mo ay magkakaroon tayo ng mga boxers dito sa lalawigan ng Pangasinan na pwedeng sumikat. Hindi lang sir, magpa-boxing tayo dito. Papaboxing tayo dito. In fact, nangyayari ho yan, pero pang-amateur lang talagang Pero itong plano mo, hindi lang siguro pang-amateur ito. Pang-amateur, pang-world class talaga. Dahil nandito nandiyan, maraming sumusuporta sa akin May promoter ako na sa ibang bansa, kahit saan. Kaya madali na natin sila mahanapan ng mga kalaban. Sila, yung mga boxer dito, mag-training na lang. Mag-training, mag-syaga. Dahil ako na bahala sa kanila kung paano sila sikat. So, gaano ka kaasa na pagkakaroon talaga ng isang sikat na boksingero sa Pangasinan? Ako, 100% ako na mabigyan ko yung lahat ng boxer dito na kinabukasan nila. Dahil yun ang hangad ko sa lahat. Hindi lang taga dito, lahat ng dito sa Pilipinas. Basta nandito ako yung magbibigay ng karera sa nila. So malamang ang sangguniang bayan ng San Fabian ay mag-move ng pag-adapt sa iyo para maging taga San Fabian ka na, Champ. Maraming salamat dahil kay Vice Mayor at kay Cap. Kasi Mayor Marlene Nagbayani. Dahil hindi man ako makapunta dito dahil kang Kuyang Joseph at kay bayaw ni Kuyang Joseph. So ayun, malaking tulong na sinusuportahan tayo ng Vice Mayor dito sa San Fabian. Maraming salamat, Vice. Leo, welcome ka dito sa lalawigan